A blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay narito ulit sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Ayan. At today, ang pagtatapos ng ating naumpisahang serye or series na topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan. Inumpisahan po natin ng July 1 at ito ay 28 days journey. Ayan. Dahil Mondays to Friday lang tayo, no, meron tayong 2 araw na ina-advance natin, no, yung topic. So, ngayon, para sa ating day 27 and 28, ayan, ngayong Friday. At bago tayo magsimula dito sa ating morning devotion, hilingin ko po ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan at sa pagkakataon, Panginoon, na muli pagbubulay-bulayan namin ng iyong banal na salita at dito sa pagwawakas, Panginoon, ng topic na nasimulan namin ng July 1, ikaw po nawa ang manguna sa amin, ikaw po nawa ang manguna sa iyong lingkod, gabayan mo po ako na maibahagi kong yung mga salita ng tama at may karunungan. Gabayan mo rin po ang bawat isa na nakakasama namin online, na nawa, Panginoon, ay patuloy na lumago rin sa kanilang buhay Kristiyano at tulungan mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging mabuting halimbawa sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Patuloy namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Patuloy kong binabanggit si Daddy na pagalingin mo po ang kanyang paa. Gayon din po ako at ang aking tiyan at gayon din ang aking asawa, Panginoon, at ang iba pang mga kapatid namin na hindi namin alam kung ano ang kanilang nararamdaman sa mga oras na ito. Haplusin mo po nawa ang bawat isa at patuloy na pagkalooban ng kagamutan at kagalingan. Patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, na linisin mo po ang aming puso at isipan at patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. A blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Dito, no, narito tayo ngayon sa ating pang day 27 and 28. At nung kahapon, no, sa ating pang day 26, natutunan natin ang halaga ng tahimik at tapat na pagsunod sa ating Panginoong Diyos, no? Ito yung tahimik at tapat na pagsunod ng walang hinihintay na papuri ng tao. So, ngayon naman sa ating day 27, titignan natin, no, kung paano ang isang tahimik at maka-Diyos na pamumuhay ay lumilikha ng isang pangmatagalang pamana o legacy para sa mga sumusunod na henerasyon. Pero bago dyan, no, banggitin ko muna yung title ng ating day 27. Ito ay pinamagatang ang pamana ng tahimik na pananampalataya or the legacy of a quiet faith. Napakaganda, no? Basahin natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 11. At ito po yung sinasabi. Na inyong pag-aralan na maging tahimik at gampanan ang inyong sariling gawain at mga gawa ng inyong sariling mga kamay, gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Amen. Amen. Basa-basa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Kadalasan, akala natin ang kailangan nating gumawa kailangan nating gumawa ng mga maingay o engrandeng bagay upang mag-iwan tayo ng marka sa mundong ito, no? Ganyan ang dinidikta kasi ng mundong to, no, na para
maging maging kilala ka, no? Kailangan maging maingay ka at kailangan meron kang ingranding natuklasan, meron kang kumbaga nagawang kakaiba, ay yung mga ganon, no? Ngunit ang totoo, ang pinaka malalim na impluwensya ay madalas na nagmumula sa isang tahimik, matatag at tapat na pamumuhay. Ang isang sample natin, no? Ang isang ina na nagdarasal ng tahimik sa kusina, yung isang manggagawang tapat na gumagawa ng kanyang trabaho kahit walang nagbabantay, no? O yung isang taong nagpapakita ng kababaang loob sa gitna ng hidwaan. Itong mga to, no, yung nabanggit ko, ito ay nag-iiwan ng mabangong amoy, no? Mabangong amoy ng kayamanan ng pananampalataya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang quiet power ay isang pamana na hindi nawawala sa paglipas ng panahon, no? Dito naaalala ko yung aking mother, no? Dahil siya ay tahimik, no, sa kanyang pamumuhay, pero yung kanyang pagiging tahimik, madasalin at kumbaga ay yung kanyang faith, no, na hinihintay lang niya ang kilos ng Panginoong Diyos, no, yung pagsubmit niya sa ating Panginoong Diyos. Ito yung naging quiet power niya, kung saan maraming kabataan ang natutong magpahalaga sa pananampalataya at maraming kabataan ang naakay, no, nung panahon na yun. Hindi lang lamang kabataan, no, syempre yung mga adult din na naglingkod na pastor, no, yung mga pastor natin ngayon na siyang pinanalangin ni Mami at kumbaga tahimik, no, na nagpadama siya ng pag-ibig sa kanila at nagbigay daan, no, para makita nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Isang inspiring character na ating titignan din, no, ay si Eunice at si Luis, ang ina at lola ni Timoteo. No, si Timoteo ay batang lingkod at si Eunice at si Luis, no, sila ay hindi dakilang propeta o reyna, no, na binanggit sa mga digmaan. Sila ay mga babaeng namuhay ng may tapat, tahimik at walang pagkukunwaring pananampalataya sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang tahimik na halimbawa, naipasa nila ang pananampalataya kay Timoteo. Si Timoteo na kalaunan ay naging isang dakilang leader ng simbahang Kristiyano. Yan. So, ngayong araw na ito, no, hamon para sa atin, the legacy check. Isipin natin yung mga taong malapit sa ating buhay, no, yung ating pamilya, mga anak o mga kaibigan, anong uri ng espiritual na alaala o aral ang nais nating iwanan sa kanila. Magsimula tayong magtanim ng kabutihan, no, higit sa lahat pagpapatawad at pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga simpleng ginagawa araw-araw. Ayan. So, napakaganda, no, na napagbulay-bulayan natin para sa ating day 27. Ang ating day 28 naman, no, na may pinamagatang ang lakas ng pananahimik sa piling ng ating Panginoong Diyos, or the power of rest in God. Ito po yung last topic natin, no, para dito sa ating virtue in action, the quiet power of a godly life. So, sa pagtatapos ng ating 28 days, no, na paglalakbay, no, narito na tayo sa peak or sa rurok, no, ng ating devotional. So, mula sa
mula sa pagtataguyod ng pananampalataya hanggang sa pag-iwan ng pamana, natunghayan natin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa ingay ng mundo, kundi sa pananahimik sa presensya ng ating Panginoong Diyos o ng ating lumikha. Ang Bible verse na ating pagbabatayan, no? Yung last Bible verse natin para sa topic nating Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life, ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 46, versikulo 10. At ito po yung sinasabi, "Kayo'y tumahimik at alalahanin ninyo na ako ang Diyos." Amen. Amen. Basbasan nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Nagsimula tayo sa pagtuklas ng tahimik na kapangyarihan at ngayon ay nagtatapos tayo sa parehong katotohanan. Anong katotohanan nito? Ang ating tunay na lakas ay nagmumula sa pag-upo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Ang quiet power ay ang pagpili na magpahinga tayo sa gitna ng mga gawain, magtiwala sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, at magmahal ng tahimik at tapat. Hindi natin kailangan maging maingay upang mapansin ng Diyos. Sa ating pananahimik at pagtitiwala sa Kanya, doon natin nararanasan ang Kanyang pinakamalaking kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Amen. At siyempre, ang ating Bible character na ating pagbabasihan o pagbabatayan, no, dito, no, ay ang ating Panginoong Jesus. Sa Lucas chapter 5 verse 16, no, si Jesus sa gitna ng napakaraming taong lumalapit, nagpapagaling din siya at humihingi ng tulong. Madalas na lumalayo pa rin ang Panginoong Diyos patungo sa mga ilang dako upang manalangin at tumahimik kasama ang ating Panginoong Diyos. So kahit ang daming tao, no, na hinahanap siya, kinakailangan siya, no, na dahil may kapangyarihan siya para magpagaling, meron siyang nagpapakain siya, no, nangangaral siya, pero no, humahanap pa rin siya ng oras at panahon para manahimik na makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang tahimik na oras sa presensya ng ating Panginoong Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas para sa kanyang misyon. At alam natin itong mission na to, no? Ito ay para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw na ito, ang huling hamon sa atin, papamagatan natin the daily rhythm of quiet. Gawin itong panghabang buhay na panata ang maglaan tayo ng araw-araw na tahimik na sandali para sa ating Panginoong Diyos. Isang espasyo o space kung saan tayo ay hihinga, magtitiwala at magpupuri sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos ng buong puso. Amen. Amen. So napakagandang topic po itong Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Magkakaroon po ito ng summary and magkakaroon din tayo ng book para dito. So muli, tignan natin yung topic na napag-usapan natin sa araw na ito, ang pagtatapos ng 28 days journey ng ating morning devotion na ito, no, ay hindi lang ito wakas, kundi simula ng isang malalim pa, no, at mas panatag at mas makapangyarihang pamumuhay na kasama natin ang Panginoong Diyos at ang Banal na Espiritu, no. Sa pamana ng isang tahimik na pananampalataya at ang patuloy na pamamahinga sa presensya ng ating Panginoong Diyos, ito yung magiging sandigan natin sa bawat araw. Kaya nawa, ang Virtue in Action ay patuloy na magbunga sa ating mga buhay. Gayon din, no, sa ating mga tahanan at sa lahat ng ating mga ginagawa.
sa luwalhati ng Panginoong Diyos, nawa ang bawat isa sa atin, no, ay patuloy na lumago sa ating buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya, at laging makita, no, ang virtue in action sa bawat isa sa atin. So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, no, sa ating 28th journey nitong Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. And next week, no, magsisimula tayo ulit ng panibagong topic. Ayan. Dito, no, gusto kong balikan natin, ano, yung devotional book na diniscuss natin nung mga nakaraang 2 years ago, no. Ito ay kaya ko siya uulitin dahil marami akong mga bagay na hindi ko na i-share online, no? Kaya gusto kong i-share sa inyo. So, meron tayong babalikan na devotional book. Itong devotional book na ito, na nabili ko pa to, dalaga pa ako. Isa ito sa mga paborito kong binabasa, itong libro, paulit-ulit. Kaya kahit paulit-ulit itong ginagamit na devotional book, talagang marami akong natututunan dito, at gusto ko rin marami rin kayong matutunan dito. Kaya next week yun yung ating itatopic, or yun ang ating babalikan, no, for the whole month of hindi ko lang alam kung August lang, kasi medyo makapal yung book, so medyo mahabang buwan yon, no. Pero ito ay maganda, no, magandang book na gusto ko na patuloy na i-share din sa bawat isa sa inyo. So muli, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin, sa paggabay mo sa amin, at pangunguna sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral nitong Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ama, tulungan mo po kami na sa kabila ng aming matahimik na oras, Panginoon, ng paglapit sa iyo, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, at tulungan mo na ang buhay din namin, Panginoon, ay maging mabuting halimbawa sa lahat ng taong nakakasalamuha namin. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging matagumpay sa lahat ng aming ginagawa at lahat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Patuloy mo po kaming gabayan, ingatan, at gawing karapat-dapat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed morning po sa ating lahat. And again, to God be all the glory. Take care and God bless.